Kailangan na naming kuhanin yung laptop mo kapag gamit natin sa bagong empleyado habang inaantay natin yung in-order natin ng mga bagong desktop computers. Eh, Sir Rodel, sa akin po kasi naka-issue tong computer na to. Pag kinuha niyo to, ano naman po gagamitin ko? Wala pong gagamitin. Eh Arlene, isang linggo lang naman yan. At saka please be reminded na company policy na ang may-ari ng laptop na yan ay kumpanya pa rin. At pwede namin yung kuhanin anytime. Pero sir, wala naman po akong pinirmahan na pwede niyong kunin tong laptop anytime na gusto niyo. Sa akin po naka-issue to eh. Tsaka nandito po yung mga files ko. Pag kinuha niyo to, paano naman ako? Wala akong gagamitin. Oy, teka, Rodel. Arlene, ano ba nangyayari? Ba't ang lakas-lakas ng boses mo hanggang sa opisina ko, dinig na dinig ko? Ma'am Kit, kasi kailangan na po natin kuhanin yung laptop na ginagamit ni Miss Arlene. Kasi nga po, ipapagamit po natin yan sa bagong empleyado po natin dito sa kumpanya. Eh, isang linggo lang naman po eh. Kasi Ma'am Kit, paano naman sa akin po naka-issue to? Yung mga files ko nandito. Pag kinuha niyo to, wala pong gagamitin na computer. Arlene, pwede mo i-transfer yung mga files mo sa ibang computer? Baka naman po pwede, 1 week lang naman ipapahiramin. Then meron naman kaming issue ulit na bago sa'yo. Miss Kit, wala po ako pinirmahan sa kumpanyan to na anytime pwede niyong kunin sa akin yung laptop. Nandito yung mga files ko. Paano naman yun? Ay, nako. Arlene, alam mo kasi, nasa company policy natin na lahat ng company-issued na gamit, pwede namin kunin anytime. Saka bibingka naman namin ng 3 days para ma-surrender yung laptop. Pag hindi mo pa yan ibinigay, i-memo na kita. Gumamit ka na lang kasi ng ibang computer. Wala nga akong computer. Paano kung gagamit ang computer? Oo. Doon kasi sa scenario na nakita natin, yung employer, si Kit, no? Gusto niya nang kunin yung laptop ng kanyang employee na si Arlene dahil ipapagamit nila doon sa isang empleyado naman nila. Ngayon, tama naman yung ini-insist ni Arlene na hindi mo pwedeng kunin sa akin to kasi ito yung ginagamit ko eh. 'Di ba ang company, expense nila yung pagbibigay ng laptop eh, para sa kanilang mga empleyado. Ngayon, kaya binigyan si Arlene ng laptop na yon para magamit niya kasi yung kanyang trabaho kailangan ng laptop. Tapos, kukunin ng company. So, ibig sabihin, maka-hamper yung trabaho ni Arlene. Tama yung kanyang sinasabi na, hindi pwede, gamit ko to eh, di ba? Ginagamit ko to, although company issued. At saka isa pa, once na mag-issue yung company ng isang laptop para sa empleyado nila, usually, meron silang pinapapirmahan na ikaw ang responsible dyan sa laptop na yan. Yan ay company-issued property of the company. Pero kung masira, ma-virus, ma-hack, or whatever, ikaw ang may kasagutan dyan. In fact, ang isang empleyado, hindi siya basta makakaalis dun sa kanyang company hanggat hindi niya naisosoli yung company laptop na yon. Ngayon, ipapagamit sa ibang empleyado. The best thing to do siguro, kasi ang company, tama rin, owned ko yan, akin yan, owner ako ng laptop na yan, so pwede kayo pagamit kahit kanino. Ang better siguro, itong empleyadang si Arlene, humingi siya sa kanyang employer ng clearance na itong laptop na to, kinuha niyo sa akin on such and such a date at maayos ito, walang damage, hindi na virus, hindi na hack, everything maayos. So, bigyan mo ako ng clearance na whatever happens to that property while in the hands of another employee, wala akong sagutin.